Charlene Elena Zamora, isang illegitimate daughter na anak ng isang maid. Ipinagpalit ng kanyang boyfriend sa Bratinela niyang kapatid at ipinakasal ng kanyang pamilya sa isang baldadong lalaki. Ang lahat ay tiniis niya dahil isa lang siyang sampad sa pamilya at kailangan sundin ang nais ng ama dahil ito ang batas. Masakit na iniwan siya ng kanyang boyfriend nang dahil lang sa kayamanan pero wala na siyang magagawa kundi tanggapin ang lahat ng ito. At sa hindi inaasahang sorpresa ng tadhana, ang kanyang baldadong asawa na si William Chase Del Fierro ay isa palang muli billionaire na nagmamay-ari ng hotel chain from local to international. Guwapo, mabait at mayaman. It's too good to be true. Susugal ba siyang muli sa pag-ibig kahit may takot sa kanyang puso? It's her second chance to love, ito na kaya ang true love niya? Will she chase love or she will let love chase her? Elena, I love you. Madamdaming sabi ni Dylan na kanyang nobyo. Nasa isang mamahaling restaurant sila. Ngayon ay ang kanilang ika-3 taon na anibersaryo. As usual ay siya ang nanlibre dahil wala pang pera si Dylan. Breadwinner ito ng pamilya at may mga kapatid pa na pinapaaral. Habang nasa college sila ay nagtatrabaho na si Dylan at napakadaming sideline nito. Naiintindihan naman ito ni Elena. Kaka-graduate lang nila. Sinuwerte siyang makapag-OJT sa pinakatanyag at sikat na hotel sa buong mundo. At ito ay ang Will's 5-star Hotels and Restaurants. Si Dylan ay kailangan pa ng pera upang maka-board exam. Nangako siya na susuportahan ang nobyo sa abot ng kanyang makakaya. Kaya pagbubutihin niya ang pagtatrabaho upang maging regular siya sa nasabing hotel. I love you too, Dylan. Sagot ni Elena at nagsalo sila sa isang masarap at punong-puno ng pagmamahal na halik. Matapos kumain ay nagyaya si Dylan na pumunta sa kanilang bahay, hindi pa alam ni Dylan kung paano siya tretuhin sa kanilang pamilya. At ayaw niyang ipaalam ito dahil baka magalit si Dylan at kung ano pa ang magawa nito. Mahirap na baka maapektuhan pa ang trabaho ni Dylan. Elena, I guess it's time na ipakilala mo ako sa iyong pamilya. 3 years na tayong magnobyo pero hindi pa ako nakakadalaw sa inyong bahay. Nagtatampong sabi ni Dylan. Ang buong akala ni Elena na mahal talaga siya ni Dylan. Pero may iba pala itong motibo. Gusto niyang makita ang mansion ng mga Zamora. Bago niya ligawan si Elena ay inalam muna niya ang estado ng pamilya nito. Nang malaman niya na mayaman ang pamilya ni Elena ay wala siyang sinayang na sandali. Pinaibig niya ang dalaga at nahumaling naman ito sa kanya. Napabuntong hininga si Elena, siguro naman ay hindi magagalit ang kanyang daddy dahil nasa tamang edad na naman siya para magkaroon ng nobyo. Okay, pumunta na tayo sa bahay ngayon at ipapakilala na kita sa aking pamilya. Masayang sagot ni Elena. Halos mapalundag naman si Dylan sa labis na tuwa. Thank you, mahal ko. Sabi ni Dylan at niyakap si Elena. Napaganti naman ng yakap si Elena. May pag-aalala parents sa kanyang puso. Hindi siya gusto ng kanyang madrasta na si Valeria. Ang kanyang ina ay isa pa ring katulong ng pamilya Zamora. Kinilala lang siya ng kanyang daddy matapos na lumabas ang positive result ng kanilang DNA test. Pinag-aral at pinakain pero tumutulong din siya sa mga gawaing bahay sa mansion. Ayaw ng kanyang madrasta na si Valeria na hindi siya magtrabaho dahil isa lang siyang anak ng katulong. Tiniis niyang lahat ito para lang makapag-aral ng maayos at ngayon nga ay nakagraduate na siya. Pangarap niyang umalis sa mansion ng mga Zamora at mamuhay sila ng tahimik ng kanyang mama na si Evelyn. Mas nagkaroon siya ng inspirasyon nang makilala ang nobyo na si Dylan. Si Dylan na nagpadama sa kanya ng tunay na pagmamahal. Mahal na mahal niya ito at walang mahalaga sa kanyang buhay ngayon kundi ang kanyang mama at si Dylan lang. Nagtaksi sina Elena at Dylan papunta sa kanilang mansion dahil walang sasakyan na maghahatid sa kanila. Exclusive ang lupa kung nasaan ang kanilang mansion. Puro mayayaman ang nakatira rito at wala kang makikita na maliit na bahay sa nasabing lugar. Puro mansion ng mga kilalang mga mayayaman lang ang andito. At kanina pa namamangha si Dylan habang pinagmamasdan ang mga mansion na naggagandahan at naglalakihan. Nasa sabik na siya na makita ang mansion nina Elena. Habang si Elena naman ay hindi na mapakali. Papalapit na sila sa kanilang mansion at kinakabahan na siya sa magiging reaksyon ng kanyang daddy at mama. Mas lalo na ang reaksyon ng kanyang madrasta at kapatid. Sa wakas ay huminto na ang taxi na kanilang sinasakyan.
Nagbayad na si Elena at bumaba na sila. Wala siyang sasakyan. Hindi katulad ni Veronica na napakaganda ng Ferrari nito. Ayaw siya bigyan ng kanyang daddy dahil hindi naman daw niya kailangan, pero ang totoo ay ayaw ni Valeria dahil anak lang siya sa labas. Ayaw nito na pantay ang pagtingin ni Lorenzo sa kanyang mga mata dahil anak lang siya sa labas at si Veronica ang dapat na mas lamang dahil ito ang legal na anak. Sapat nang pinakain silang mag-ina at pinag-aral sa mamahalin na paaralan at hanggang doon na lang daw yun. Pero pinagtrabahuan nila ng kanyang mama ang perang ginastos ng daddy niya sa kanila. Kahit gusto niyang makipagtalo tungkol dito ay wala rin siyang laban. Hinayaan na lang niya ang mga ito at hindi na nagreklamo pa. Wow! Ang ganda ng mansion ninyo, Elena. Masayang sigaw ni Dylan na pumukaw sa kanyang lumilipad na isipan. Ganun ba? Halika na Dylan, paanyaya niya rito. Nag-doorbell si Elena sa malaking gate ng mga Zamora at bumukas naman ito. Bumungad sa kanilang harapan ang kaibigan ng kanyang mama na si Yaya Lorena. Elena, andyan ka na pala. Sino itong kasama mo? Masayang bati ni Yaya Lorena sa kanila. Ah, nobyo ko po. Nahihiyang sagot ni Elena. Dylan, si Yaya Lorena. Pakilala niya. Magandang araw Yaya Lorena. Masayang bati ni Dylan. Magandang araw din. Halikayo at tumuloy na sa loob ng mansion. Paanyaya ni Yaya Lorena. Sakto ang pagdating ninyo Elena at maghahapunan na. Nakangiting sabi nito. Bago sila makapasok sa mansion ay dumaan muna sila sa napakalaking swimming pool at napakagandang garden na punong-puno ng iba't ibang klase ng mga bulaklak. Si Dylan ay hindi maiwasan ang mapang-anga. Labas pa lang ng mansion ay napakaganda na. Ano na lang sa loob nito? Nasa sabik na tanong ni Dylan sa kanyang isipan. Pakiramdam niya ay naka-jackpot siya kay Elena. Ito ang mag-aahon sa kanya sa kahirapan. Nang makapasok na sila sa loob ng mansion ay mas lalong napanganga ng literal si Dylan. Napakaganda sa loob ng mansion ng mga Zamora. Marmol na hagdan at naggagandahang disenyo sa dingding. May mga mamahaling painting pa ang mga ito. Puro mamahalin ng mga kagamitan na kumikintab at kumikinang. Nagniningning din ang mga mata ni Dylan. Ngayon lang siya nakapasok sa ganitong bahay. Sa isang mansion, mamahalin ang lahat at may mga mamahaling vase pa na tila galing sa sinaunang panahon. Alam ni Dylan na antik ang mga ito. Kung makakakuha siya kahit isa lang ay tiyak na biglang yaman siya. Nagniningning na ang kanyang mga mata nang dahil sa pera. Unang nagtungo si Elena sa kusina upang ipakilala si Dylan sa kanyang mama. Ito ang tagaluto ng mga Zamora simula pa noong nabubuhay ang mga magulang nito. Mabait si Doña Aurora at Don Paquito. Hindi katulad ni Lorenzo na daddy ni Elena na ambisyoso at gagawin ang lahat para lamang sa pera. Una niyang nakilala ang mama ni Elena at naakit siya sa taglay na kagandahan ni Evelyn noong kabataan pa nila, nabuntis niya si Evelyn at pananggakuan na papakasalan. Pero nakilala niya si Valeria, na umakit sa kanya. At naakit naman si Lorenzo dahil mayaman si Valeria kahit hindi naman kagandahan. Nakipaghiwalay siya kay Evelyn pero buntis na ito ng mga panahong iyon kaya hindi pinaalis ng mga magulang ni Lorenzo si Evelyn. Kahit galit si Valeria na andyan si Evelyn ay wala siyang nagawa nang lumabas na ang DNA result nito. And the rest was history. Mama, tawag ni Elena sa kanyang ina na naghahanda ng hapunan sa lamesa. Tapos na magluto ang mga ito at naghahain na lang ng mga pagkain. Elena, malapit nang kumain. Magbihis ka na. Masayang sagot ni Evelyn sa anak. Mamaya na mama, may bisita ako at nais kong ipakilala sa'yo. Tanggi ni Elena. Tsaka lang napatingin si Evelyn kay Dylan. Habang si Dylan ay nagulat naman nang makita ang mama ni Elena. Nagtataka siya kung bakit nakadamit pang katulong ito. Ang inaasahan niyang mama ni Elena ay mukhang mayaman at mapera. Ang nasa harapan niya ngayon ay walang arte sa katawan at mukhang mahirap. Nagbibiro ka ba Elena? Di makapaniwalang tanong ni Evelyn. Hindi po ako nagbibiro, mama. Nobyo ko si Dylan at matagal na kami. Panahon na para ipakilala ko siya sa loob ng 3 taon naming relasyon. Mahabang paliwanag ni Elena. Napabuntong hininga na lang si Evelyn. Hangad niya ang kaligayahan ng anak. Basta masaya lang ito ay okay na sa kanya. Kung saan ka masaya anak ay wala akong tutol, seryosong sagot ni Evelyn. Salamat, mama, masayang sabi ni Elena. Niyakap ni Elena ang ina at nagpasalamat. Magandang hapon po, bati ni Dylan kahit hindi naman niya gusto.
Bumati lang siya dahil sa tanda ng pagrespeto. Tumango lang si Evelyn at pinaupo sa lamesa sina Elena at Dylan. Maya-maya lang ay nagulat silang lahat ng makarinig ng boses sa kanilang likuran. Who is he? Seryosong tanong ni Lorenzo, hindi man lang namalayan ni Elena na nandyan na ang kanyang daddy. Ano ang isasagot niya? Si Dylan na ang sumagot para kay Elena at excited na nagpakilala sa kanyang sarili. Magandang hapon po, I'm Dylan Cruz. Ella Ines boyfriend. Nakangiting pakilala ni Dylan na nakalahad pa ang kamay. Hindi siya pinansin ni Lorenzo at seryoso itong nakatingin kay Elena habang umuupo sa hapagkainan. Medyo napahiya si Dylan ngunit patuloy pa rin siya sa pagngiti na parang walang nangyari. Magsasalita na sana si Elena dahil hindi niya nagustuhan ang pagtrato ng kanyang daddy kay Dylan. Ngunit biglang dumating ang kontrabida niyang madrasta. Nagdadalaga na pala itong anak mo Lorenzo at may pa-take home pa ng kanyang nobyo dito sa bahay. Nakangising sabi ni Valeria sabay upo sa tabi ni Lorenzo. It's not like that tita, 3 taon na kaming magnobyo ni Dylan. Dahil graduate na kami kaya ipinakilala ko na siya sa inyo. Pangangatwiran ni Elena. Kahit kailan ay hindi siya nauubusan ng ikakatwiran kapag baluktot palagi ang mga pinagsasabi ni Valeria at alam niyang nasa tama siya. Si Dylan ay natahimik saglit nang makita si Valeria. Ito ang gusto niya na maging mother-in-law. May karisma at malakas ang dating. Mukhang yayamanan at kumikinang ang mga suot nitong alahas. Napatingin siyang muli kay Evelyn na nakatayo lamang sa gilid nila. Mukha itong katulong. Hindi, katulong talaga. Ano ang nangyayari rito? Naguguluhang tanong ni Dylan sa kanyang isipan. You should focus on your OJT Elena. Hindi pa panahon para mag-asawa ka. Walang ganang sabi ni Lorenzo at nagsimula na itong kumain. Hindi pa kami. Naputol ang sagot ni Elena nang biglang dumating si Veronica kasama ang kanyang mga classmates. Naging maingay sa buong mansion na animo isang palengke. Parang hinakot lang ni Elena ang lahat ng mga tao sa kanyang school. What do we have in here? Excited na tanong ni Veronica at napakagatlabi nang makita si Dylan. Type niya si Dylan. Just a boyfriend affair, walang ganang sagot ni Valeria. Bakit isang barangay ng mga classmates mo ang nandito? Nagtatakang tanong nito. Boyfriend? Nino? Sino? Sunod-sunod na tanong ni Veronica. Siya lang naman ang social erang merits ng taon. Napatingin siya kay Elena pagkatapos kay Dylan. Nahulaan niya na pero hindi siya masaya. Hindi deserve ni Elena ang ganito kagwapong lalaki. Hiyaw ni Veronica sa kanyang isipan. She wants him only for her. And what she wants, she will always get. Be ready Sisi, you will cry tomorrow. Excited na sigaw ni Veronica sa kanyang isipan. OMG, Sisi, may boyfriend ka na. Kunwari ay di makapaniwalang tanong ni Veronica. Kahit kailan ay hindi niya gusto si Elena. Ayaw niya ng may kaati. Maging sama na ay sinigurado niya sa kanyang daddy na siya lang ang tagapagmana nito at wala ng iba. She deserves all the wealth and riches of Zamora because she's the legal daughter. Elena is just nothing compared to her. Sapat nang nakapag-aral ito sa isang mamahaling university, pinakain at binihisan. Tanging siya lamang ang nag-iisang heiress ng mga Zamora. Hindi kaagad nakasagot si Elena. Dahil nagtataka siya sa ipinapakita ni Veronica na kabaitan ngayon. Baka may hidden agenda na naman ito. Tanong ni Elena sa kanyang isipan. Mas mabuti pang pauwiin na niya si Dylan at baka mapagtripan ito ni Veronica. Nang dinala niya ang kanyang best friend na si Melinda sa kanilang bahay noon ay walang ibang ginawa si Veronica at ang mga barkada nito kundi e-prank si Melinda. Kaya hindi na talaga ito bumalik pa sa Zamora Mansion kahit kailan dahil ang saklap ng sinapit nito sa mga kamay ni Veronica. Yes Veronica, si Dylan boyfriend ko, pero uuwi na siya, gumagabi na rin, let's go Dylan. Tumayo na si Elena at nagtaka si Dylan. Hindi pa nga niya natikman at nakain ang mga masasarap na pagkain na nasa kanyang harapan ay pauuwiin na siya ni Elena. Inis na tanong ni Dylan sa kanyang isipan. Mukhang nagkamali siya kay Elena. Alerto at mabilis na ihinarang ni Veronica ang kanyang sarili sa daraanan nina Elena at Dylan. Sinadya pa talaga niyang masagi ng kaunti ang braso ni Dylan. Kumbaga, eksperto si Veronica kung paano painitan ang isang lalaki. Diyan pa lang sa aspeto na yan ay panalo na siya against Elena. Oops!
Hindi pa nga kami nakapag-bonding ni brother-in-law Sisi. Join na kayo sa barbecue party namin. Nakangiting paanyaya niya kay Elena pero ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Dylan. Salamat na lang Veronica, kailangan pa magtrabaho ni Dylan baka malate na siya. Tanggi ni Elena. Nag-aalala siya kay Dylan at baka ito naman ang e-prank ng mga barkada ni Veronica. Hindi niya hahayaan yun. Ang aga pa kaya Sisi. At minsan lang ako magyaya sa'yo makipag-bonding ha. Kunwari ay nagtatampo si Veronica. Gusto ko rin makilala ang aking brother-in-law. Ano brother? Minsan lang naman ito at hindi naman ata mawawala ang trabaho mo. Masayang tanong ni Veronica kay Dylan. Oo naman, sumali na tayo sa party ng kapatid mo Elena at nang makapag-bonding tayong tatlo. Excited na sagot ni Dylan. Bakit siya tatanggi? Nakita niya ang hawak ng mga classmates ni Veronica. Mga mamahaling wine at masasarap na barbecue. Hindi niya tatanggihan ang grasya. Napakunot noo naman si Elena. Hindi niya akalain na sasang-ayon si Dylan kay Veronica. Napabuntong hininga na lang siya. Baka gusto lang ni Dylan mag-unwind at mag-relax. Sa sobrang dami ng mga trabaho nito ay kailangan din niyang magpahinga paminsan-minsan. Kaya pagbibigyan niya ito ngunit ngayong araw lang. Okay, pero sandali lang tayo Dylan ha at may OJT pa ako sa hotel bukas at pati na ikaw. May trabaho ka pa, paalala ni Elena. Halos tumalon naman si Dylan sa sobrang tuwa nang pumayag si Elena ngunit pinigilan niya ang excitement na nadarama. Ayos! Guys, ihanda nyo na ang pool para sa ating barbecue party. Masayang sigaw ni Veronica. Pero biglang natahimik ang lahat nang tumayo si Lorenzo at makita ang seryosong mukha nito. I don't want some noise in your party Veronica, seryosong sabi nito. Dad naman, akala ko kung ano na. Of course, tahimik lang kami, go na guys. Sigaw ni Veronica at nagsipuntahan na ang mga ito patungo sa pool. Don't get drunk Veronica, paalala ni Valeria. Kahit ano naman ang gawin niya ay ipinipilit pa rin ni Veronica kung ano ang gusto nito. Hindi na siya nagtataka sa ugali ng anak dahil nagmana ito sa kanya. Yes mommy, don't worry about me. Masayang sagot ni Veronica at niyakap pa ang ina. Samantalang si Evelyn ay hindi masaya para sa anak. Alam niyang may binabalak na masama si Veronica. Pero sino ba siya para pigilan ang mga ito gayong pumayag naman sina Lorenzo at Valeria. Kahit kailan talaga ay wala siyang magawa para sa anak. Isa siyang inutil. She's useless. Napatingin na lang siya sa anak na si Elena nang hilahin ito ni Veronica papunta sa pool. Ang hindi niya alam ay nakangisi naman siyang pinagmamasdan ni Valeria. Gustong-gusto nito makita na hindi siya masaya at nagdurusa. And the party begins. Inaantok na si Elena na nakaupo sa isang sulok habang nakatingin kay Dylan na masayang nakikipaglaro kina Veronica at sa mga barkada nito. Medyo nakainom na rin si Dylan at nag-aalala siya kung makakauwi pa ba ito sa kanila. Maghahating gabi na rin. Hindi na nakatiis si Elena at tumayo upang lapitan ang mga ito. Dylan, you need to go home. Maghahating gabi na. Tawag niya kay Dylan. Elena, mahal, it's okay, nag-e-enjoy pa ako sa party. Ang saya ng party ni Veronica. Sagot ni Dylan habang nakayakap sa kanya. Lasing na ito. No, let's go home. Pilit ni Elena. Sisi, hayaan mo mag-enjoy ang boyfriend mo. Madami naman guest room dito sa mansion. Pwede naman matulog si brother-in-law dito. Singit ni Veronica na napangisi ng palihim. Ang inosenteng si Elena ay walang kaalam-alam sa binabalak ng kanyang kapatid. Oo nga maol minsan lang ito. Kaya, let's enjoy. Sigaw ni Dylan na kumuha ng bottle of wine at itinaas ito sa ere. Go Dylan! Go Dylan! Hiyawan ng mga barkada ni Veronica na pilit na ipinapainom kay Dylan ang wine na hawak nito. Tingnan mo Sisi, di ba ang saya ni Dylan? Hayaan mo lang siya dahil minsan lang ito. Nakangiting sabi ni Veronica habang nakatingin kay Dylan. Ang saya nga ni Dylan pero inaantok na siya. At kailangan niya pumasok ng maaga bukas sa hotel. Kailangan ko ng matulog Veronica. Maaga pa ako bukas sa hotel, nag-aalalang sambit ni Elena. Yun lang pala, go na Sisi, matulog ka na at kami na ang bahala kay Dylan. Huwag kang mag-alala dahil nandyan naman si Boy na maghahatid kay Dylan sa guest room kapag matutulog na ito. Nakangiting sabi ni Veronica. Okay, gigising na lang ako ng maaga.
At umalis na si Elena na may pag-aalala. So far ay wala naman ginagawang masama sina Veronica kay Dylan kaya pinilit niyang matulog upang magising ng maaga bukas. Kinabukasan, maagang nagising si Elena upang e-check si Dylan at gisingin na rin ito para sabay na silang umalis ng mansion. Matapos maligo ay sa kwarto siya ni Veronica dumiretso upang itanong kung saang guest room natulog si Dylan. Sa dami ng guest room nila sa bahay ay aabutin ka ng matagal sa paghahanap. Kakatok na sana si Elena pero bukas naman pala ang pintuan ng kwarto ni Veronica. Pumasok na siya sa loob at nabigla nang makita ang nagkalat na mga saplot sa sahig. Nahadyap ng kanyang mga mata ang Giordano na sapatos na bigay niya kay Dylan noong birthday nito. Pumasok na siya ng tuluyan sa loob ng kwarto at mas lalong nagimbal sa kanyang nakita. Biglang nanginig ang buo niyang katawan nang makita sa malapitan ang suot na damit ni Dylan kagabi. Nagkalat ito sa sahig. Dahan-dahan siyang tumingin sa kama kung saan natutulog si Veronica at muntik na siyang himatayan nang makita si Dylan na natutulog at nakayakap pa sa tabi ni Veronica. She felt betrayed. Talagang kapatid at boyfriend pa niya ang gumawa nito sa kanya. Akala niya mahal siya ni Dylan pero hindi pala dahil natukso ito kay Veronica. Biglang napuno ng galit ang kanyang puso at pakiramdam niya ay sesabog siya kapag hindi niya ito nailabas. Dinampot niya ang sapatos ni Dylan at ibinato ito sa kanyang ulo. Ouch! Sino? Natigilan si Dylan nang makita ang galit na si Elena sa kanilang harapan. Elena? Tanong ni Dylan na parang nakakita ng multo. Nanginginig na siya sa galit pero naiiyak na rin siya. Mahal na mahal niya si Dylan. Dito lang umiikot ang kanyang mundo. Pero nagtaksil ito sa kanya. Bakit Dylan? Naiiyak na tanong ni Elena. Bumangon si Dylan ng bahagya at hinanap ang kanyang saplot. Ngunit nagising si Veronica at bumangon din ito. Nakalantad sa kanyang harapan ang dalawa na hubot-hubad. At hindi na niya napigilan ang sarili na sampilan si Dylan. Bakit Dylan? Bakit mo nagawa sa akin ito? Ngayon ay hindi na niya mapigilan ang mapaluha. Itinulak siyang bigla ni Veronica at muntik na siyang matamba. Don't hurt my man. Ako ang makakalaban mo. Galit na sigaw ni Veronica. Napangiti naman ng lihim si Dylan. Wala siyang pakialam kay Elena. Dahil nagkamali siya sa pagpili nito. Akala niya mayaman, hindi pala. Ang totoong mayaman ay si Veronica at natutuwa siya na napaibig niya kaagad ito. Jackpot parent siya kahit nabigo kay Elena. Ngayon ay gagalingan niya ang kanyang acting upang mas lalo pa itong mapaibig sa kanya. Your man. Kailan pa naging sayo ang boyfriend ko? Galit na tanong ni Elena. Kailan? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita ang ayos namin? Ibinaba ni Veronica ang kumot na tumatakip sa kanyang dibdib. Upang ipamuka kay Elena na sa kanya na si Dylan. Napaatras naman si Elena at napagtanto na nakalimutan niyang nagtaksil pala si Dylan sa kanya at hindi na niya ito pagmamay-ari. Pero hindi siya makakapayag na ganun na lang. Nagtiwala siya kay Veronica tapos inahas lang nito si Dylan. Wala akong kasalanan sa'yo Veronica. Kinuha muna at inangkin ang lahat sa akin. Pati ba naman si Dylan? Nanginginig na siya sa galit at hindi niya na mapigilan ang kanyang sarili. Bakit hindi? You don't deserve him. Ang pangit mo Elena. Si Dylan ay bagay sa akin. Hindi talaga magpapatalo si Veronica kahit kailan. Biglang kumilos ang mga kamay ni Elena at hinablot ang buhok ni Veronica. Hinila niya ito, to the point na gusto niyang bunutin ang lahat ng buhok ni Veronica. Hindi nagpatalo si Veronica at sinambunutan din si Elena. Kahit nakahubad siya ay wala siyang pakialam dahil hindi siya magpapatalo. Sinamantala naman ni Dylan ang pagkakataon upang magbihis, bumangon siya mula sa kama at muling isinuot ang mga saplot na nagkalat sa sahig. Pagkatapos ay inawat niya ang dalawang magkapatid na nag-aagawan sa kanya. Tama na Elena, malakas na itinulak ni Dylan si Elena at nabitawan nito ang buhok ni Veronica. Nagsisimula na ang kanyang acting na syempre ay pabor para kay Veronica. Thank you babe. Na-touch naman si Veronica dahil sa ginawang pagtatanggol ni Dylan at niyakap ito. Mas lalong nag-init ang ulo ni Elena sa galit nang makita ang ayos ng dalawa. Walang pakialam si Veronica kung hubot-hubad siya. Mga walang hiya, galit na sigaw ni Elena. Muli sanang sasambunutan ni Elena si Veronica ngunit napatigil siya nang marinig ang boses ni Valeria. What is happening in here? Tanong nito kahit alam niya na ang dahilan.
Galit na napalingon si Elena sa kanyang madrasta na kalmado parent kahit nakita ang anak na nakahubad katabi ang kanyang boyfriend. They cheated on me. Inahas ng anak mo ang boyfriend ko. Galit na sagot ni Elena. Nagulat din siya sa kanyang sarili. Unang beses niyang sumagot ng ganito sa madrasta. Dati kahit galit na siya ay hindi siya nagtataas ng boses. Pero ngayon ay parang nas agad na ang kanyang pasensya. Zip that filthy mouth of yours, Elena. Kailan pa inahas ni Veronica ang boyfriend mo? Kanino bang kwarto ito? Nakangising tanong ni Valeria. Hindi alam ni Elena kung bakit ganito ang sagot ni Valeria sa kanya. Wala naman siyang pakialam kung kay Veronica ang kwarto na ito. Ang alam lang niya ay nagtiwala siya ng unang beses sa kanyang kapatid pero niloko lang siya nito at inahas pa ang boyfriend niya. Wala akong pakialam. Walang gana na sagot ni Elena. Lumapit si Valeria sa kanya at hinawakan ang kanyang bunganga na halos pilipitin na nito. Nasasaktan si Elena pero hindi siya makapagsalita. Yung boyfriend mo ang nang-ahas kay Veronica, Elena. Bakit? Dahil ang pangit mo. Kasalanan ba ni Veronica kung naakit si Dylan sa kagandahan niya? Ang boyfriend mo ang may kasalanan. Sabi ni Valeria na inilapit pa talaga ang bunganga niya sa mukha ni Elena nang magsalita. Hindi akalain ni Elena na kukonsintihin ni Valeria ang masamang gawain ng anak. Nagpumiglas si Elena ngunit hindi siya makawala. At hindi mangyayari na magiging kayo ni Dylan, Elena, kahit sa panaginip mo lang. Nakatawang sabi ni Valeria at binitiwan na ang kanyang bunganga. Nagtaka naman si Elena sa sinabi ni Valeria na tila ba may nais na ipahiwatig at masama ang kutob niya tungkol dito. Anong ibig niyong sabihin? Di nakatiis na tanong ni Elena. Bukas na bukas din ay ipapakasal ka na sa isang baldadong lalaki. Nakatawang sagot ni Valeria na parang baliw lang. Nangunot naman ang noo ni Elena. Si Veronica ay masayang-masaya sa narinig habang isinusuot ang kanyang mga saplot. Nagbihis na siya dahil baka biglang pumasok ang kanyang daddy. Wala siyang problema sa kanyang mommy dahil okay lang kahit ano ang gawin niya. Sobrang spoiled siya nito. Ang kanyang daddy ay makalumang Pilipino parent. Baka magulat ito kapag nakita siyang hubot-hubad. You're crazy, tita, sigaw ni Elena. Bakit naman siya magpapakasal sa isang baldadong lalaki? Don't worry, Elena. Baldado ito pero may kaya naman. Hindi ka parent maghihirap. Yun nga lang ay hindi masyadong mayaman. Dagdag ni Valeria na nakatawa parent. Dylan, can we talk? Hindi pinansin ni Elena si Valeria. Kung ano-ano na lang ang pinagsasabi nito upang ipagtanggol ang anak. Gusto niyang ayusin ang sa kanila ni Dylan. Hindi niya kaya na mawala ito. Hindi pwede, singit ni Veronica at hinawakan ng mahigpit ang mga braso ni Dylan, naiiyak na naman si Elena. Pero pinigilan niya, ang saya-saya pa nila ni Dylan kahapon. Sana hindi na lang niya ito dinala sa mansion. Nangyari na ang lahat at wala na siyang magagawa pa. Pero handa niyang tanggapin muli si Dylan dahil mahal na mahal niya ito at ayaw niya masayang ang kanilang pinagsamahan. Dylan please, muling pakiusap ni Elena. Nakatingin lang sa kanya ang kontrabidang mag-ina. Si Dylan naman ay animo isang makisig na prinsipe na pinag-aagawan. Feel na feel pa niya ito. Pero syempre, si Veronica ang pipiliin niya. Doon siya sa sigurado na ang future niya. Stop it, Elena. Let's accept na hanggang dito na lang ang ating relasyon. Na-realize ko na hindi pala kita mahal. Si Veronica ang mahal ko at isa pa, ikakasal ka na. Let's call it over. Mahabang sagot ni Dylan. Abot hanggang tenga ang ngiti ni Veronica habang si Elena ay tila nagunaw ang buong mundo. Bakit nangyari sa kanya ito? Malungkot niyang tanong sa kanyang isipan. Baka pwede pa natin ayusin, Dylan. Please, pakiusap ni Elena. Sinabi ko na ang nais kong sabihin, Elena. I'm sorry, sagot ni Dylan. Dylan, muling pakiusap ni Elena. Get away. Bakit hindi ka makaintindi? Itinulak siya ni Veronica. Lalapit sana siyang muli kay Dylan nang marinig ang boses ng kanyang mama. Tigilan mo na yan, Elena. Sabi nito. Mama, umiiyak na sagot ni Elena. Ipinapatawag ka ng daddy mo. Hayaan mo na yang taksil mong nobyo. Alam mo naman na madaming nanunulot sa panahon ngayon. Mahabang sabi ni Evelyn habang nakatingin kay Valeria. Hindi rin naman magpapatalo si Valeria. Siya ang legal wife. At ilang taon na niyang ipinaglalaban ito. Ngunit andito parent si Evelyn sa Zamora Mansion at ayaw mawala.
Veronica, ang daming pangit na mahirap ngayon na kung makaasta akala mo legal wife. Sigaw ni Valeria. Halika na Elena, hindi na siya pinansin ni Evelyn. Mas concerned siya sa anak niya. Nalulungkot siya para rito pero wala parents siyang magawa. Nang makapagsolo na silang dalawa ay umiyak si Elena sa balikat ng ina. Mama, umiiyak na hiyaw ni Elena. Niyakap siya ni Evelyn at hinagod ang kanyang likuran. Iiyak mo lang anak, sagot ni Evelyn. Nang matapos umiyak ni Elena ay pinuntahan niya na ang kanyang daddy na naghihintay sa kanya sa study room nito. Hindi na siya kumatok dahil bukas naman ang pintuan. Seryoso ang mukha ng kanyang daddy nang makapasok na siya sa loob. Ang buong akala niya na alam na nito ang nangyari sa kanila ni Veronica. Pero nagulat siya sa sinabi ng kanyang daddy. Tomorrow, you will get married to Mr. Del Fierro. Seryosong sabi ni Lorenzo. Biglang nagdilim ang paningin ni Elena at muntik na siyang matamba sa kanyang kinatatayuan. Pero pinilit niyang magpakatatag sa harapan ng ama. Tama nga ang sinabi ng kanyang madrasta. Ngunit sa isang baldado na lalaki talaga. Tanong ni Elena sa kanyang isipan. Sa ngayon ay walang ibang lalaki ang laman ng puso ni Elena kundi si Dylan lang kahit nagtaksil pa ito sa kanya. Andyan pa ang sakit at hindi pwedeng magpakasal na lang siya sa hindi niya kilala at sa isang baldado pa. Kung noon ay sunod-suniran siya sa nais ng ama, ngayon ay hindi na, kailangan niyang manindigan. Buhay niya ito at siya ang magpapasya. No, hindi ako magpapakasal sa taong hindi ko kilala at hindi ko pa nakikita. Kailigayahan ko ang nakasalalay dito. Mariing tanggi ni Elena. Napabuntong hininga naman ng malalim ang kanyang daddy. Inilapag nito ang eyeglasses sa table at hinagod ang noo. Hindi niya akalain na matatalo siya sa kasino. At ang gustong kabayaran ng kanyang kalaro na si Mr. Del Fierro ay ang kanyang anak. Hindi niya maibibigay si Veronica. Mahal niya ang bunso at ito ang legal niyang anak. Hindi niya ito ipapakasal sa kung sino lang at hindi pa niya kilala at sa isang baldado pa. Ang alam lang niya ay madami itong mga kilalang may kaya at koneksyon. Kaya mahirap din banggain at kalabanan dahil may malakas na kapit at hindi alam ni Lorenzo kung sino. Kaya pwede na ito kay Elena. Kahit baldado ang lalaki ay may kaya naman kahit hindi sobrang yaman. Mamumuhay pera ng masagana si Elena at magiging maayos pera ng buhay nito. Kung hindi siya tutupad sa napagkasunduan ay buhay ng pamilya niya ang kapalit. Hindi lang niya alam kung bakit gusto nitong makasal sa anak niya gayong pwede naman siya magbayad ng pera para yumaman ito. Kaya wala na siyang choice kundi ibigay si Elena. You will marry him Elena or all of us will die including your mother. Seryosong sabi ni Lorenzo na ikinagulat ni Elena. Napatingin siya mga mata nito. Seryoso ang mga pinagsasabi ng kanyang daddy. Paano pa siya makakatanggi?